Gagawa nga ako ng aming kulungan ng baboy. Kaya nanguha kami ng ate ko ng kawayan. Gagamitin namin sa panggagawa ng kulungan. Bali ito ang gagawin kong siding. Pero tika, entro, pasok. Kasarapan nga. At dito nga pala kami mangunguha ng kawayan sa kalapit lang namin. At ito nga pala yung kasama ko, yung ate kong Pipi. Napakagaling niyang gumawa ng bahay kulungan. Basta gawa sa kahoy. Kaya kubo, ay napakabisa niya ang gawain lalaki. Kaya-kaya niyan. Tapos kunting ingat lang sa pamumutol namin. Kasi hindi natin alam kung may ahas ba, kobra, o kung ano man. Basta ingat talaga. Pagkatapos nga tabasan ng ate ko tong kawayanan, ito, start na kami sa pamumutol. Madami-dami nga din pala ang aming kinuhang kawayan kasi baka kami kulangin sa aming gagawin sa aming kulungan. Pagkatapos naman namin mamutol, naghakot na nga ako ng kawayan at inipon ko muna dito sa kabilang side. At nakakita pa nga ako dito ng saging ay magulang na, pwede nang putulin at pahinugin. O baka sabihin nyo, hindi amin to. Amin to, syempre hindi kami kukuha ng hindi amin. Masama kaya yun. Bali maghahakot na lang kami guys ng kawayan at dadalhin ko na dun sa bahay mamaya-maya. Pero kakain muna kami. Pero habang kami pa uwi, magdadala na kami ng ate kong Pipi. Bali na ito yung kinuha natin saging, dadalhin ko na pa kami. Dahil andun lang ang amin, sumidulong yun. Yung kulay green ng bubong. Dala na natin. Pag ito'y nahinog ay sure ball, may pambarito na ako. Favorite ko dito sa saging yung prito na may kunting budbud na asin. Ay talagang kasarapan yung habang nagkakape ay tapos meron ka piniritong saging na ganare yung hindi paluto para sarapan talaga. Sabi higop ng kapay yan ang bisa ay ginwa. Pagkakain nga namin ng ate ko, ito naghakot na kami ng kawayan para maipon na dito sa bahay at aming gagawin na rin kulungan at dalian na rin yan. Ito lang ate ko lagi ang katulong ko sa panggagawa ng bahay at kulungan at saka mga kulungan ng aking manok. Isa lang yung aking laging katulong, napakabait talaga ng ate kong yan. Kahit hindi nakakapagsalita yung ate kong yan, maraming talento yan, gawain lalaki ang ginagawa niyan. Pagkatapos nga namin maghakot ng kawayan, ito nagputol na ako ng bakal o tubo. Gagawin ko pamusti dito sa aming kulungan. At hinakot ko na rin yan papunta dun sa kulungan ng baboy nagagawa namin ng ate ko. At sa pagkahakot ko nga yung mga bakal na yan at itinayo ko na rin yan dito isa-isa, utay-utay. Kung mapapansin nyo guys, may mga tambak ng bato yan. Tinambakan namin yan kasi tagilid ang lupa dyan at lubog. At sa pagkatapos ko nga itayo ang poste, ito puputulin naman namin yung kawayan sa sakto sa sukat sa aming kulungan. Pagkatapos nga namin ng ate ko pagputol-putulin itong kawayan, ito at hinakot naman namin dito sa aming paggagawa ng kulungan ng baboy. Pagkatapos nga namin hakutin yung kawayan, papatibayan naman namin itong puste, pinaglalagyan naman namin ng bato. Siyempre naglagay na rin kami dito ng 16mm na round bar na bakal. Kaya naman nilagyan namin ng round bar na bakal yan, dito namin tutusukin yung kawayan para pampatibay na rin dito sa aming kulungan. Bali ganito nga pala yung ginawa namin, binutasan namin yung kawayan at itinusok namin dito sa round bar. Paikot ng ginawa namin yan dito sa aming ginagawang kulungan. Piyang kasi yung pinakadingding namin ginagawa para matibay. Kawayan lang kasi muna yung ginawa namin kasi wala pa naman akong budget pambili ng hollow blocks. At habang nagbubutas naman yung ate ko ng kawayan, ito pinapatibay ko naman, nilalagyan ko ng kawad yung aming dingding ng aming kulungan. Paulit-ulit lang ng ginawa namin ng ate ko na paikot na nilalagyan namin ng kawayan na itong aming kulungan hanggang sa maubos na yung aming pinutol ng mga kawayan. Dahil paubos na yung mga pinutol namin ng ate ko na kawayan, kinabukasan na nga lang uli kami mangunguha. Bali may parto itong video na ito guys, abangan nyo na lang. Maraming salamat. Pagkatapos nga namin gumawa ng kulungan, ito magkakape naman kami ng ate ko. Pampatanggal ng kunting pagod. Maraming salamat sa iyong panonood. See you on part 2.